Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Tadhana Stories. Ako po muli, si Clara, ang inyong kasama sa bawat pahina ng buhay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katapatan at pag-ibig? Sabi nila, ang pinakamapanganib na ahas ay hindi sa gubat nakatira, kundi yung minsan ay kasalo pa natin sa hapagkainan, nakangiti habang inaabot ang ating inumin. Paano kung ang taong akala mo ay anghel, ay siya palang may hawak ng patalim sa iyong likuran? Halina't pakinggan natin ang kwento ng isang inang gagawin, ang lahat para sa katarungan. Sa ating kwentong pinamagatang, ang lihim sa likod ng maskara. Magnanakaw. Lumayas ka sa pamamahay ko. Walang hiya ka. Matapos kitang pakainin at tratuhing parang tao, ito ang igaganti mo sa pamilyang ito? Isang mabigat na itim na bag ang bumagsak sa maputik na semento. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Nora. Ang boses ni Selena ay matinis, masakit sa tenga, pero mas masakit ang naramdaman niyang hapdi sa kanyang puso. Nakatayo siya sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa ang suot na itim na bestida mula pa sa libing ni Don Arturo kaninang umaga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi dahil sa lamig, kundi sa gulat. 30 taon. 30 taon siyang nagsilbi sa pamilya Montoya, pero sa isang iglap, tinataboy siya na parang isang basahan. Ma'am Selena, halos hindi lumabas ang boses ni Nora, nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko po magagawa yan. Alam niyo po yan. Kasama niyo ako sa pag-aalaga kay Sir Arturo. Huwag mo akong madrama-drama dyan, Yaya Nora. Sigaw ni Selena habang nakatayo sa ilalim ng malaki at magarang payong na hawak ng isang bagong bodyguard. Ang mukha ni Selena ay puno ng pandidiri. Ibang-iba sa maamong mukha na ipinakita nito kanina sa harap ng mga bisita sa sementeryo. Nakita ko mismo sa bag mo ang singsing ni Mami Pilar. Ano to? Remembrance? O pambayad sa utang ng pamilya mo sa probinsya? Iwinagayway ni Selena ang isang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na alam ni Nora ay laging suot ni Doña Pilar at hinding-hindi nito huhubarin. Hindi ko po kinuha yan. Lumuhod si Nora sa putikan, hindi alintana ang dumi. Ang nasa isip lang niya ay ang kanyang dignidad at si Doña Pilar. Ma'am, parang awa niyo na. Kahit paalisin niyo na po ako, pero huwag niyo naman po dungisan ang pangalan ko. At paano na po si Senyora Pilar? Oras na po ng gamot niya. Walang ibang nakakaalam ng tamang timpla ng tsaa niya, kundi ako. Sa pagbanggit ng pangalan ni Doña Pilar, parang may dumaang dilim sa mga mata ni Selena. Ako na ang bahala sa biyenan ko. Malamig na sagot ni Selena. Guard, ilabas ang mga basurang to. Pati yung driver na si Benji, isama nyo na. Si Benji, na kanina pa nakakuyom ang mga kamao sa gilid, ay mabilis na lumapit para alalayan ang kanyang tia Nora na nakaluhod sa putikan. Tama na po, ma'am, mariing sabi ni Benji. Ang boses ay puno ng pagtitimpi. Aalis kami. Hindi nyo kailangang ipagkaladkad si tia Nora. May respeto pa rin kami kay Don Arturo, kaya wag nyo kaming sagarin. Aba, lumalaban ang patay gutom, ngisi ni Selena. Habang hinihila siya patayo ni Benji, napatingin si Nora sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa likod ng manipis na kurtina, nakita niya ang anino ng isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Si Doña Pilar. Nakadikit ang kamay nito sa salamin. Isang alaala ang biglang sumagi sa isip ni Nora. Noong gabing namatay si Don Arturo, habang nagkakagulo ang lahat at umiiyak si Selena ng pilit, hinawakan ng Don ang kamay ni Nora ng mahigpit. Sobrang higpit. At may ibinulong ito na halos hindi niya narinig noon dahil sa ingay. Lason o lazon ba yon? Akala niya noon ay deliryo lang ng matanda. Pero ngayon, habang nakikita niya ang nangisi sa labi ni Selena, biglang nagtayuan ang mga balahibo ni Nora sa batok.
Ang takot ay gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Ma'am, ang gamot ni Senyora? Huling pakiusap ni Nora, pero hindi na para sa trabaho, kundi dahil sa takot na baka hindi lang si Don Arturo ang nasa panganib. Ang kapal ng mukha mo. Isang malakas na tulak ang natanggap ni Nora mula sa bodyguard. Napasubsob siya sa dibdib ni Benji. Ang malaking bakal na gate ng mansyon ng mga Montoya ay dahan-dahang nagsara. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay parang tunog ng rehas ng kulungan. Pero hindi si Nora ang nakulong. Ang nakulong ay si Doña Pilar, kasama ang babaeng nakangiti ngayon, habang pinapagpag ang hindi naman nadumihang damit. Mula sa labas, sa ilalim ng ulan, narinig ni Nora ang huling sinabi ni Selena bago tuluyang magsara ang gate, isang boses na hindi na nagpapanggap. Wala nang kailangan sa inyo dito. Akin na ang bahay na to. At sa sandaling iyon, alam ni Nora na ang laban ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Walang aircon na humuhuni. Walang malambot na kama na gawa sa mamahaling foam. Ang gumising kay Nora ay hindi ang amoy ng brewed coffee na dati niyang tinitimpla sa mansyon, kundi ang tilaok ng manok ng kapitbahay at ang ingay ng mga tricycle na dumaraan sa makipot na eskinita. 2 linggo na ang nakalipas mula noong gabing iyon. 2 linggo na silang nakatira ni Benji sa isang maliit na paupahan sa Tondo. Masikip, mainit, at ang dingding ay gawa lang sa manipis na plywood. Pero para kay Nora, ito ay paraiso kumpara sa impyernong pinamumunuan ni Selena. Aling Nora, pabili nga po ng 2 order ng ginataang kalabasa. Sigaw ng isang trabahador na nakadungaw sa maliit na bintana ng kanilang karinderya. Sandali lang po, Mang Berting, mainit-init pa. Sagot ni Nora. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pagsandok. Kahit saan man siya ilagay, sa kusinang marmol man ng mga Montoya o sa maliit na kalan na diuling, ang pagmamahal niya sa pagluluto ay hindi nagbabago. Ito ang sandata nila ngayon para mabuhay. Pinunasan ni Nora ang pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang palad. Dati, ang inaalala niya lang ay kung tama ang temperatura ng steak ni Don Arturo. Ngayon, binibilang niya ang bawat barya kung aabot ba pambili ng bigas para bukas. Dumating si Benji, bandang 2:00 ng hapon. Bagsak ang balikat at may dumi ng grasa sa laylayan ng polo shirt. "Kumusta ang lakad mo, anak?" tanong ni Nora habang inaabutan siya ng isang basong malamig na tubig. "Natanggap ka ba sa trucking agency?" Umiling si Benji bago uminom ng dire-diretso. "Hindi po, tiya. Hinahanapan ako ng NBI clearance. Alam nyo naman, tinawagan ata ni Selena ang mga agency. May record daw ako ng pagnanakaw, sabi ng previous employer. Sinisiraan talaga tayo." Napabuntong hininga si Nora. Ang impluwensya ni Selena ay parang lason na kumakalat kahit sa labas ng mansyon. Naupo si Benji at naglabas ng isang maliit na supot mula sa bulsa. "Pero huwag kayong mag-alala, tiya. Nakapag-extra ako sa pagbubuhat sa palengke kanina. Ito, oh." Inilapag niya sa mesa ang isang banig ng gamot sa rayuma at isang maliit na bote ng efficacent oil. Napatingin si Nora sa paa ni Benji. Ang sapatos nito ay bumuka na ang swelas sa gilid. Alam niyang iniinda ni Benji ang sakit ng paa sa kakalakad at kailangan nito ng bagong sapatos para makahanap ng trabaho. Pero mas inuna pa nitong bilhin ang gamot para sa likod niya. "Benji?" Nangingilid ang luha ni Nora habang hinahawakan ng gamot. "Bakit ito ang binili mo? Yung sapatos mo, halos ngumunguya na sa luma." "Mabilis lang gawa ng paraan to, tiya. Rugby lang ang katapat." Ngumiti si Benji, isang nangiting pilit na nagpapatapang. "Ang likod niyo ang mahalaga. Kayo ang lakas ko, di ba? Kapag bumigay kayo, paano na tayo? Paano na si Lola Pilar?" Sa pagbanggit ng pangalan ni Doña Pilar, natahimik silang dalawa. Ang ingay ng kalsada ay parang biglang nawala.
Ang naiwan ay ang bigat sa kanilang dibdib. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Hindi ito katok ng customer. Mahina, alanganin, parang ayaw magparinig. Sumilip si Benji. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na binuksan ang pinto. Mang Tasyo? Pumasok ang matandang security guard na dati nilang kasamahan sa mansyon. Nakasuot ito ng sibilyan, sombrero na nakababa para takpan ang mukha at palingalinga sa likuran. Magandang hapon, Nora. Benji! Bulong ni Mang Tasyo. Pawisan ito at halatang ninenerbiyos. Anong ginagawa niyo dito? Baka makita kayo ng mga tauhan ni Selena. Nag-aalalang tanong ni Nora habang isinasara ang pinto. Tinanggal na ako. Mapait na sagot ni Mang Tasyo. Lahat kaming mga lumang staff, pinalitan na kahapon ng agency na pag-aari ng boyfriend daw ni Ma'am Selena. Ngayon lang ako naglakas loob na pumunta dito. Kumusta si Senyora? Kumusta si Mami Pilar? Hawak ni Nora ang braso ng gwardya, mahigpit. Bumuntong hininga si Mang Tasyo at may dinukot sa kanyang bulsa. Isang gusot-gusot na piraso ng tissue paper. Marumi ito, parang pinulot sa basurahan at may mantsa ng kape. Bago ako umalis, nakita kong tinapon ni Ma'am Selena ito sa trash can sa kusina. Galing ito sa kwarto ni Doña Pilar. Nakita ko ang sulat kamay. Alam kong pamilyar kayo dito. Inabot ni Nora ang tissue nang nanginginig ang kamay. Binuklat niya ito ng dahan-dahan. Ang sulat ay halos hindi mabasa, parang isinulat ng taong nanginginig ang kamay o nagmamadali ng sobra. Putol-putol ang mga letra, pero ang mensahe ay dumudurog sa puso. Nora, gutom. Takot. At sa dulo, may isang salitang mas malinaw kaysa sa iba na tila idiniin ng ballpen hanggang sa mabutas ang manipis na papel. Tulong. Napaupo si Nora sa bangkito. Ang imahe ng matandang babae na nagugutom at nanginginig sa takot sa loob ng sarili niyang bahay ay hindi niya matake. Ang galit na pilit niyang tinatago ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Tumingin si Nora kay Benji, tapos kay Mang Tasyo. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang nandun na ay apoy. Benji, sabi ni Nora, ang boses ay matatag na. Ihanda mo ang mga sangkap. Magluluto tayo ng sinigang. Po? Para sa karinderya? Takang tanong ni Benji. Hindi. Tumayo si Nora at itinali ang kanyang buhok. Para sa mansyon. Kung hindi tayo makapasok sa pinto, dadaan tayo sa sikmura. Ang Quiapo ay laging magulo, maingay, at siksikan. Pero para kay Nora, ang amoy ng mga halamang gamot na nakalatag sa mga bangketa, malapit sa simbahan, ay pamilyar na pamilyar. Dito siya madalas bumili ng pampapayat ni Ma'am Selena noon, o di kaya ay pampatulog kapag na-stress daw ito. Pero ngayong araw, iba ang pakay niya. Hawak ni Nora ang isang maliit na panyo. Wala itong laman, pero nanunuot pa rin dito ang isang partikular na amoy. Ang amoy ng tsa na tinimpla ni Selena nung huling gabi ni Don Arturo. Lihim na isinawasaw ni Nora ang panyong ito sa natapong tsaa sa mesa bago ito nilinis ng mga katulong. Tumigil siya sa tapat ng isang matandang manggagamot na nakaupo sa maliit na bangkito, napapaligiran ng mga bote ng langis at tuyong dahon. Manang, tawag ni Nora. Pwede po bang paamoy nito? Gusto ko lang pumalaman kung anong klaseng dahon ito. Matapang po kasi ang amoy, parang mapait na almendras. Kinuha ng matanda ang panyo, inilapit sa ilong, at biglang kumunot ang noo. Mabilis nitong binitiwan ang panyo na parang napaso. Saan mo nakuha yan? Tanong ng matanda. Matalas ang tingin. Sa amo ko po. Iniinom niya. Pagsisinungaling ni Nora. Sabihin mo sa amo mo, itigil na niya. Babala ng matanda habang nag-aantanda. Halamang foxglove yan na hinaluan ng belladonna. Sa maliit na patak, pampakalma ng puso. Pero kung gagawing tsa at iinumin araw-araw, pinapatay niyo ang puso niya ng dahan-dahan. Titigil na lang yan, bigla na parang napagod.
Nanlamig ang buong katawan ni Nora sa gitna ng init ng kuyapo. Pinapatay ng dahan-dahan ang mga gabing idinadaing ni Don Arturo na masikip ang dibdib. Ang pagpupumilit ni Selena na herbal tea lang ang kailangan at wag nang magpatawag ng doktor. Hindi pala gamot ang ibinibigay ni Selena? Lason. Bumalik si Nora sa karinderya na lutang ang isip. Para pakalmahin ang sarili, dumiretso siya sa kusina. Inilabas niya ang mga sampalok, kamatis, gabi at kangkong. Magluluto siya ng sinigang na baboy. Ito ang paborito ni Doña Pilar. Ito ang laging request ng matanda kapag umuulan o kapag malungkot ito. Habang pinipigan niya ang sampalok sa mainit na sabaw, hindi napigilan ni Nora ang pagpatak ng luha. Sumabay ang alat ng kanyang mga luha sa asim ng sabaw. Naalala niya ang mga hapon na pinagsisilbihan niya ang pamilya Montoya. Ang tawa ni Don Arturo, ang nangiti ni Doña Pilar. Paanong ang hapagkainan na puno ng pagmamahalan ay naging lugar ng krimen? Paanong ang kamay na nagpapakain sa kanila ay siya ring kamay na naglagay ng lason sa kanilang inumin? Tiya, napapitlag si Nora. Nakatayo si Benji sa pintuan ng kusina. Hawak ang isang lumang laptop na hiram sa kapitbahay. Maputla ang kanyang muka. Parang nakakita ng multo. Bakit anak? Anong problema? Pinunasan ni Nora ang kanyang mukha gamit ang apron. Na-recover ko na. Bulong ni Benji. Ang boses ay nanginginig sa halong takot at galit. Yung file sa memory card ng CCTV sa kitchen. Corrupted ang video, tiya. Malabo. Puro static. Pero ang audio, ang boses, malinaw. Inilapag ni Benji ang laptop sa tabi ng kaldero ng sinigang. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig nila ay tunog ng kutsarang humahalo sa tasa. Ting, ting, ting. Isang tunog na normal sa anumang kusina. Pero sumunod doon ang isang boses na nagpapatayo ng balahibo ni Nora. Boses ni Selena. Huwag kang mag-alala, love. Sabi ng boses sa recording, tila may kausap sa telepono. Konting tiis na lang. Ang matanda. Bibigay na rin yan ngayong gabi. Masyadong matapang ang timpla ko para sa mahina niyang puso. Sinundan ito ng isang halakhak. Maikli, matinis, at walang awa. At yung isa, si Mami Pilar, dagdag ni Selena. Hayaan mo siya. Kapag nakuha ko na ang pirma niya, pwede na rin siyang sumunod sa asawa niya. Sayang ang oxygen. Napahawak si Nora sa gilid ng mesa. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya. Hindi na ito hinala lang. Hindi na ito kutob. Kumpirmado. Pinatay ni Selena si Don Arturo. At ngayon, nakasunod na sa listahan si Doña Pilar. Tumingin si Nora kay Benji. Wala na ang takot sa mata ng pamangkin niya. Ang nakikita niya ay ang parehong apoy na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Benji, sabi ni Nora, matigas at buo ang loob. Balutin mo ang sinigang. Pupunta tayo sa mansyon. Pero tiya, may mga bagong gwardya. Wala akong pakialam sa mga gwardya. Kinuha ni Nora ang sandok. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom dito. Kailangan malaman ni Senyora na may kakampi siya. Kailangan niyang lumaban. Dahil kung hindi, siya na ang susunod na ililibing. Sa labas, nagsisimula na namang kumulog. Parang nagbabadya ang isang bagyo na mas malakas pa kaysa sa nauna. Pero handa na si Nora. Handa na siyang suungin ng bagyo para sa katarungan. 4:00 ng hapon, ang init ng araw ay nagsisimula ng humupa. Pero ang kaba sa dibdib ni Nora ay lalo lamang tumitindi. Sa ibabaw ng lumang mesa sa karinderya, nakalagay ang isang simpleng plastic container. Walang pangalan, walang tatak. Pero ang laman nito ay hindi lang basta pagkain. Ito ay mensahe. Ito ay pag-asa. Ito ang kanilang Trojan horse. Sigurado ka ba dito, Nora? Tanong ni Mang Tasyo habang isinisilid ang container sa isang supot ng pandesal. Mahigpit na ang seguridad ngayon. May mga CCTV na sa bawat kanto ng mansyon. Kaya nga sa likod ka dadaan, sa may laundry area. Utos ni Nora,
habang inaayos ang takip ng container para hindi tumapon ang sabaw. Andun pa si Inday, yung labandera. Hindi siya tinanggal ni Selena dahil siya lang ang marunong maglaba ng mga seda niya. Ibigay mo to sa kanya. Sabihin mo, galing sa charity, na pag-utusan ka lang. Tumango si Mang Tasyo. Gagawin ko, para kay Senyora. Umalis si Mang Tasyo lulan ng kanyang kakarag-karag na motorsiklo. Naiwan si Nora na nakakuyom ang mga palad. Nagdarasal sa lahat ng santo. Ang sinigang na baboy na niluto niya ay may espesyal na sangkap, hindi lason, kundi alaala. Nilagyan niya ito ng maraming gabi at siling haba, ang eksaktong timpla na gustong-gusto ni Doña Pilar. Ito ang lasa na hinding-hindi gagayahin ng kahit sinong chef na hired ni Selena. Sa loob ng mansyon ng mga Montoya, ang hangin ay amoy antiseptic at mamahaling pabango, malamig at walang buhay. Sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang wheelchair, nakaharap sa bintana. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Ang mga pagkaing dinadala ng mga bagong katulong ay matabang at laging may kasamang mga tableta na pilit ipinalulunok sa kanya ni Selena. Lola, kain na po. Sabi ng isang bagong katulong na mukhang bata pa at takot na takot magkamali. Ipinatong nito ang isang tray sa maliit na mesa. Hindi gumalaw si Doña Pilar. Sanay na siya sa ganitong eksena. Magpapanggap siyang tulog o lito para iwanan siya. May nagpadala po sa gate. Charity daw po galing sa simbahan. Dagdag ng katulong. Sinigang daw po. Initin ko sana. Kaso baka magalit si Ma'am Selena kapag inamoy niya. Sinigang? Dahan-dahang lumingon si Doña Pilar. Ang plastic container ay simple lang, gasgas na ang gilid. Binuksan ng katulong ang takip. Isang pamilyar na amoy ang kumawala sa kwarto. Ang asim ng sampalok, ang anghang ng sili, ang amoy ng gabi na nagpapalapot sa sabaw. Parang may kuryenteng dumaloy sa nanghihinang katawan ni Doña Pilar. Nanginginig ang kanyang kamay na inabot ang kutsara. Sumandok siya ng sabaw at tinikman ito. Sa unang higop, bumaha ang mga alaala. Ang mga tanghaliang kasalo, ang kanyang asawa. Ang mga kwentuhan sa kusina habang nagbabalat ng patatas si Nora. Walang duda. Kilala niya ang lasang ito. Nora. Nandoon si Nora. Hindi siya iniwan ni Nora. Tumulo ang luha ni Doña Pilar. Pumapatak sa mainit na sabaw. Hindi siya baliw. Hindi siya nag-iisa. May kakampi siya sa labas. Mabilis niyang kinain ang laman ng container. Kailangan niyang magpalakas. Kailangan niyang mabuhay dahil may plano sila Nora. Sa ilalim ng container, may naramdaman siyang nakadikit na tape. Kinapan niya ito. Isang maliit na piraso ng papel na nakabalot sa plastic. Bubuksan na sana niya ang papel nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng padabog. Blag! Pumasok si Selena, suot ang isang silk robe at mukhang bagong gising mula sa siesta. Ang mukha nito ay nakasimangot at ang ilong ay nakataas na parang may naamoy na masangsang. Anong amoy iyan? Mataray na tanong ni Selena. Ang mga mata ay nanlilisik na nakatingin sa tray ng pagkain. Bakit amoy squatter dito sa kwarto? Mabilis na itinago ni Doña Pilar ang maliit na papel sa ilalim ng kanyang hita at ibinalik ang blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero ang tibok ng puso niya ay parang tambol sa bilis. Naglakad si Selena palapit sa wheelchair. Ang anino nito ay tumakip sa liwanag na galing sa bintana. Sino ang nagbigay niyan? Dinuro ni Selena ang container na halos simot na. Napalunok ang bagong katulong. Nanginginig sa takot. Papadala po. Galing sa simbahan, Ma'am. Unang simbahan? Tumaas ang kilay ni Selena at lumapit sa mukha ni Doña Pilar. Hinawakan niya ang panga ng biyanan ng mahigpit. Masarap ba, Mami? Mukhang ganadong-ganado ka ah. Kinuha ni Selena ang container, inamoy ito, at biglang nanlaki ang mga mata.
Kilala rin niya ang amoy na ito. Ilang taon din siyang nagtiis sa kusina, kasama si Nora. Hindi luto ng simbahan to. Bulong ni Selena. Ang boses ay mababa at mapanganib. Luto ito ng matandang magnanakaw na yon. Binitawan niya ang panga ni Doña Pilar at humarap sa katulong. Hanapin mo ang guard. Ngayon din, may nakapasok na daga sa bakuran ko. Sino ang nagpapasok nito? Sumagot ka. Ang sigaw ni Selena ay dumagundong sa apat na sulok ng kwarto. Nanginginig sa takot si Letty, ang bagong katulong, habang hawak-hawak ang tray ng pinagkainan. Mamam, sabi po ng guard. Tanga! Bobo! Hinablot ni Selena ang tray at inihagis ito sa sahig. Kumalansing ang mga basag na plato at kutsara. Wala kayong utak. Pinapakain niyo ang biyenan ko ng pagkain galing sa basura? Habang nagwawala si Selena, naramdaman ni Doña Pilar ang papel na nakasilid sa ilalim ng kanyang hita. Laman nito ang plano ni Nora. Kung mahuhuli siya ngayon, tapos na ang lahat. Kailangan niyang gumawa ng eksena. Kailangan niyang ilihis ang atensyon ni Selena. Kahit magmukha pa siyang baliw, biglang sumigaw si Doña Pilar, isang matinis at nakakapangilabot na tili. Ahas! May ahas! Sigaw ng matanda habang pilit na tumatayo sa wheelchair kahit nanginginig ang mga binti. Alisin niyo ang ahas! Tutuklawin ako! Ahas! Nagulat si Selena. Ano na naman ba to? Mami, umupo ka nga. Ikaw! Dinuro ni Doña Pilar si Selena. Nanlalaki ang mga mata na parang nakakakita ng demonyo. Ikaw ang ahas. Lumayo ka sa asawa ko. Arturo, tulungan mo ako. Papatayin ako ng ahas na to. Nagsimulang maghagis ng mga unan at libro si Doña Pilar. Ito ay hindi lang basta pag-arte. Ito ay ang lahat ng galit at takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hawakan niyo siya. Utos ni Selena kay Letty. Painumin mo ng gamot. Bilis! Dali-daling kinuha ni Letty ang bote ng gamot sa mesa, yung likidong laging pinapainom kay Doña Pilar na nagpapatulog dito maghapon. Habang pilit na pinipigilan ni Letty ang nagwawalang matanda, hinawakan ni Doña Pilar ang braso ng katulong ng mahigpit. Sa gitna ng kanyang pagsigaw at pagpupumiglas, tinitigan niya si Letty sa mata. Isang saglit na tingin na nagmamakaawa. Kunin mo. Mabilis pa sa kidlat. Habang nakatalikod si Selena para pulutin ang cellphone niya, isinuksok ni Doña Pilar ang kamay niya sa bulsa ng apron ni Letty. Layas! Ayoko niyan! Lason niyan! Sigaw ni Doña Pilar sabay tulak kay Letty ng malakas. Natumba si Letty sa sahig. Tumilapon ang hawak niyang kutsara, pero ang bote ay nawawala sa mesa. Walang silbi! Sigaw ni Selena kay Letty. Simpleng pagpapainom ng gamot hindi mo magawa? Pwes, lumayas ka na rin. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. You're fired. Ma'am, parang awa niyo na po. Iyak ni Letty. Get out! Hinila ni Selena si Letty patayo at kinaladkad palabas ng kwarto. Guard! Kaladkarin ang babaeng ito palabas ng gate. Ngayon din. Hingal na hingal si Doña Pilar habang nakasandal sa kanyang wheelchair. Ang puso niya ay parang sasabog. Nakita niya ang pagsara ng pinto. Wala na ang bote sa mesa. Wala na rin ang papel sa ilalim ng hita niya dahil nalunok na niya ito kanina sa gitna ng kaguluhan. Ligtas siya. Tayo ngayon? Sa labas ng subdivision, sa isang madilim na waiting shed, nakaupo si Letty. Umiiyak. Yakap-yakap ang kanyang maliit na bag. Wala siyang pamasahe pa uwi ng probinsya. Wala siyang matutuluyan. Biglang may humintong tricycle sa tapat niya. Bumaba ang isang babae na may pamilyar na muka. Hija? Malumanay na tawag ni Nora. Napatingala si Letty. Namukha niya ito. Ito yung babaeng nasa picture na laging tinititigan ni Doña Pilar kapag walang nakatingin. Kayo po ba? Kayo po ba si Nanay Nora? Hikbi ni Letty. Tumango si Nora at umupo sa tabi ng dalaga. Nakita kita kanina na pinalabas ng guard.
Anong nangyari? Dukot ni Letty ang kanyang bulsa sa apron na hindi pa niya naalis. Nanginginig ang kanyang kamay nang ilabas niya ang isang maliit na bote na gawa sa dark glass. Walang label pero may amoy na matapang kahit nakasara. Binigay po ito ni Lola Pilar sa akin, sabi ni Letty. Nanginginig ang boses. Habang nagwawala siya kanina, isinuksok niya ito sa bulsa ko at bumulong siya. Sabi niya, ibigay ko daw po sa inyo. Kinuha ni Nora ang bote. Ang bigat nito sa kanyang palad ay higit pa sa timbang ng salamin. Ito na. Ito ang ebidensya ng krimen. Ito ang susi ng kulungan ni Selena. Tumingin si Nora sa direksyon ng mansyon kung saan ang mga ilaw ay nagniningning na parang walang karumal-dumal na nangyayari sa loob. Huwag kang mag-alala, Hija. Hinawakan ni Nora ang balikat ni Letty. Hindi masasayang ang pagkawala ng trabaho mo. Halika, sumama ka sa amin. Humigpit ang hawak ni Nora sa bote. Ang panahon ng pagtatago ay tapos na. Oras na para suriin ang lason. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng bombilya sa kusina ni Nora, nakaupo si Minda, isang retiradong nurse, at kumari ni Nora sa tundo. Hawak nito ang maliit na boteng itim na ibinigay ni Letty. Amoy alkohol at gamot ang hangin habang pinapatakan ni Minda ng kaunting likido ang isang tissue paper at sinusuri ang kulay nito. Tahimik ang paligid pero ang kabog ng dibdib ni Nora ay parang tambol. Si Benji at Letty ay nakaupo sa sahig, naghihintay ng hatol. Diyos ko, Nora! Bulong ni Minda. Sabay takip sa ilong. Ang mukha nito ay namutla. Saan niyo nakuha ito? Ano yan, Mare? Lason ba? Tanong ni Nora. Mahigpit ang hawak sa laylayan ng kanyang bestida. Higit pa sa lason, sagot ni Minda. Nanginginig ang boses. Halo ito ng matapang na antipsychotic drugs at digitalis. Ang antipsychotic, pampakalma sa mga baliw. Pero kapag binigay mo sa matandang normal, magiging ulyanin siya, maglalaway, at mawawala sa sarili. Para siyang magiging gulay. Napasinghap si Letty at napaiyak. Kaya pala laging tulala si Lola Pilar. Akala ko po talaga, ulyanin na siya. Pero ang mas delikado ay ang digitalis, patuloy ni Minda. Tinitigan ng bote na parang may hawak siyang bomba. Gamot ito sa puso. Pero kapag hinalo sa pampakalma at binigay ng walang reseta, pinahihina nito ang tibok ng puso hanggang sa tumigil na lang ito ng kusa. Walang bakas, walang sugat. Iisipin ng lahat, cardiac arrest lang dahil sa katandaan. Napapikit si Nora. Ang imahe ni Don Arturo na namimilipit sa sakit at ngayon, si Doña Pilar na unti-unting pinapatay. Hindi lang ito kasakiman. Ito ay demonyong gawain. Tiya, basag ni Benji sa katahimikan. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang muka ay seryoso at may halong pagkabahala. May mas malala pa. Lumapit si Benji at ipinakita ang screen ng telepono. Tingnan niyo to. Nasa Facebook Marketplace at Carousel. Rush sale. Ang rest house sa Tagaytay. Ang mga antik na sasakyan ni Sir Arturo. Pati ang mga lupa sa Batangas. Binebenta ni Selena lahat. Cash only. Rush. Nagmamadali siya. Bulong ni Nora. Unti-unting naiintindihan ang buong litrato. Binebenta niya lahat para maging pera, tapos aalis siya ng bansa. At bago siya umalis, kailangan niyang tapusin si Lola Pilar, dugtong ni Benji. Dahil kapag namatay si Lola, sa kanya na mapupunta ang buong mana ng walang kahati. Tumayo si Nora at lumapit sa maliit na altar ng kanyang yumaong asawa sa sulok ng bahay. Kinuha niya ang bote ng lason mula kay Minda at ipinatong ito sa harap ng imahe ng Stone Niño. Wala nang luhang pumatak sa mga mata ni Nora. Tuyot na ang mga luha. Ang natira na lang ay ang lamig ng bakal. Hindi siya magtatagumpay. Sabi ni Nora, ang boses ay mababa pero puno ng kapangyarihan. Hindi ako papayag na mamatay si Senyora
nang hindi nakakamit ang hustisya. Kung kailangan kong sunugin ang impyernong tinatayuan ni Selena, gagawin ko. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Montoya, nakaupo si Selena sa kanyang opisina, umiinom ng wine habang nakatingin sa mga dokumento. Tumunog ang kanyang telepono. Ma'am, boses ng head ng security sa kabilang linya. Na-check na namin ang call logs ni Mang Tasio bago siya umalis. May isang number siyang tinatawagan linggo-linggo. Number ng isang prepaid SIM. I-trace niyo. Utos ni Selena habang nilalaro ang tangkay ng wine glass. Na-trace na namin, ma'am. Ang signal ay galing sa Tondo, sa lugar kung saan nakatira ngayon ang dati niyong mayordoma. Binitiwan ni Selena ang baso. Hindi ito nabasag, pero tumapon ang pulang alak sa puting carpet, parang dugo. Si Nora, bulong ni Selena, ang mga mata ay nanlilisik. Buhay pa pala ang ipis na yon. Kinuha niya ang isa pang telepono, ang burner phone na ginagamit niya para sa mga espesyal na utos. Hello ba to? Sabi ni Selena sa telepono. May trabaho ako para sa'yo. Gusto kong linisin mo ang kalat. Sunugin mo ang lungga ng mga daga. Ngayong gabi, tahimik na ang gabi sa Tondo. Ang tanging naririnig na lang ay ang lagaslas ng ulan sa bubong na yero at ang malayong tahol ng mga aso. Sa loob ng maliit na karinderya, nagliligpit na sila Nora, Benji at Letty. Tia, itago na natin tong ebidensya sa ilalim ng sahig. Bulong ni Benji habang ibinabalot sa plastik ang boteng itim. Mas mabuti ng sigurado. Oo, anak. Bukas na bukas, dadalhin natin yan sa... Hindi natapos ni Nora ang sasabihin niya. Isang malakas na ugong ng mga motorsiklo ang bumasag sa katahimikan. Hindi lang isa, kundi 4. Huminto sila sa tapat mismo ng kanilang karinderya. Hoy! Labas! Sigaw ng isang lalaki. Bago pa man makagalaw si Nora, isang malaking bato ang tumama sa estante ng pagkain. Crash! Nagtilamsikan ang mga bubog. Napasigaw si Letty at napaupo sa sulok, takot na takot. Dapa! Dumapa kayo! Sigaw ni Benji. Hinila niya si Nora at Letty papunta sa ilalim ng matibay na lamesang kahoy. Mula sa labas, sunod-sunod na lumipad ang mga bato at bote. Basag ang mga plato, tumba ang kaldero ng sabaw. Ang maliit na kabuhayan na itinaguyod nila sa loob ng 2 linggo ay winasak sa loob lang ng ilang segundo. Sunugin niyo! Utos ng leader ng mga salarin. Nakita ni Nora ang isang lalaking may hawak na bote na may sindi, isang Molotov cocktail. Huwag! Sigaw ni Nora. Akmang tatayo siya para pigilan ito, pero pinigilan siya ni Benji. Ako na, tiya! Mabilis na lumabas si Benji mula sa ilalim ng mesa. Kumuha siya ng isang bangkito at buong lakas na inihagis ito sa lalaking may hawak ng apoy. Tinamaan ng lalaki sa braso. Nabitawan nito ang molotov sa kalsada, malayo sa dingding na kahoy ng karinderya. Umalab ang apoy sa semento pero hindi nito tinupok ang bahay. Aba, matapang. Sigaw ng isa pang lalaki na may hawak na 2x2. Susugurin sana nito si Benji, pero biglang bumukas ang mga ilaw ng mga kapitbahay. Hoy! Anong gulo yan? Mga magnanakaw! Bugbugin! Naglabasan ng mga tambay sa kanto, ang mga tricycle driver, at kahit ang mga nanay na may hawak na walis tambo. Sa Tondo, maaaring mahirap ang buhay, pero kapag inapi ang isa, lalaban ang lahat. Ito ang bayanihan. Nakita ng mga salarin na dumarami ang tao. Sibak na! May mga pulis na! Sigaw ng leader nila. Mabilis na pinaharurot ng mga ito ang kanilang mga motor. Iniiwan ng usok at gulo. Benji! Humagulgol si Nora at yinakap ang pamangkin. May dugo sa noo ni Benji dahil sa tumalsik na bubog at namimilipit ito sa sakit ng braso. Ayos lang ako, tiya. Galos lang to. Pilit ng ngiti ni Benji kahit halatang nahihirapan. Aling Nora, ayos lang ba kayo? Nag-alalang tanong ni Mang Berting. Ang kapitbahay
habang tumutulong magligpit ng mga kalat. Salamat. Salamat sa inyo. Iyak ni Nora. Tiningnan niya ang kanyang karinderya. Wasak. Ang mga paninda. Sira. Pero buhay sila. Buhay ang ebidensya. Habang nagwawalis si Letty ng mga bubog, may napansin itong kumikinang sa sahig malapit sa pintuan. Isang mamahaling Zippo lighter na naiwan ng isa sa mga goons. Nanay Nora, tawag ni Letty. Kinuha ni Nora ang lighter. Sa liwanag ng bumbilya, binasa niya ang nakaukit na logo. RM Construction. Kilala niya ito. Ito ang kumpanya ni Rico Mendez, ang lalaking laging kamiting ni Selena sa business lunches kuno. Ang lalaking pinaghihinalaan nilang kabit nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Nora. Unknown number? Dati, nanginginig siya kapag may tumatawag na hindi kilala. Pero ngayon, habang hawak niya ang duguang panyo sa noo ni Benji at nakikita ang takot sa mata ni Letty, iba ang naramdaman ni Nora. Sinagot niya ang tawag. Hello? Matigas niyang sabi. Sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na tawa. Malamig, nakakainsulto. Warning pa lang yan, Yaya Nora. Boses ni Selena. Sa susunod, hindi lang karinderya ang masusunog. Baka pati na yang pamangkin mo na nagmamagaling. Humigpit ang hawak ni Nora sa telepono hanggang sa pumuti ang kanyang mga knuckles. Tumingin siya sa mga kapitbahay na tumutulong sa kanila. Tumingin siya kay Benji na buhay pa. Akala mo ba matatakot mo pa ako, Selena? Sagot ni Nora. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang katulong. Boses na ito ng isang inang lumalaban. Sinira mo na ang buhay ko. Wala nang natira sa akin para matakot pa. Pero ikaw, marami kang mawawala. Anong pinagsasasabi mo? Maganda ka. Putol ni Nora. Dahil ang inaapakan mong lupa ay malapit ng gumuho. Pinatay ni Nora ang tawag. Tumingin siya kay Benji at Letty. Mag-impake kayo. Hindi na tayo ligtas dito ngayong gabi. Utos ni Nora. Pero hindi tayo tatakbo para magtago. Tatakbo tayo para umatake. Saan tayo pupunta, Tia? Tanong ni Benji. Bukas ng gabi ang anniversary ball ng Montoya Group, sabi ni Nora. Ang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Imbitado man tayo o hindi, pupunta tayo. 3:00 ng madaling araw. Sa isang maliit na kwarto sa bahay ni Minda, hindi pa rin natutulog sila Nora at Benji. Ang hangin ay mabigat. Puno ng amoy ng katol at kaba. Sa gitna ng kama, nakalatag ang isang puting uniforme. Ito ang lumang uniform ni Nora noong head housekeeper pa siya. Kupas na ang tela sa ibang parte, pero malinis at maayos pa rin. Hawak ni Nora ang plansa. Mainit ito, at ang bawat his ng usok kapag dumidikit sa tela ay parang buntong hininga ng determinasyon. Pinaplansa ni Nora ang bawat lukot, bawat gusot. Dati, isinusuot niya ito para pagsilbihan ang mga Montoya. Bukas, isusuot niya ito bilang baluti sa gera. Tia, tawag ni Benji mula sa mesa. Hawak nito ang isang maliit na silver USB. Nakopy ko na sa 3 magkakaibang drive. Isa sa bulsa ko, isa sa sapatos ko at isa kay Letty. Kung mahuli man ako, may backup tayo. Mabuti, sagot ni Nora nang hindi tumitingin. Patuloy sa pagpaplansa. Nakausap mo na ba si Ricky? Opo. Tumango si Benji. Siya ang head waiter ng catering bukas. Ipapasok niya tayo bilang on-call servers. Sabi ko, kailangan lang natin ng pera. Hindi niya alam ang totoong plano. Mas mabuti na yon, sabi ni Nora. Isinabit niya ang uniforme sa hanger. Plantsado. Tuwid. Kagalang-galang. Ayaw nating madamay sila sa gulo. Lumapit si Letty. Mugto pa rin ang mata, pero hindi na nanginginig. Nanay Nora, paano po si Lola Pilar? Paano kung hindi siya makalabas ng kwarto? Humarap si Nora sa kanila. Ang mukha niya ay seryoso, parang isang general na nagbibigay ng huling utos bago sumabak sa giyera. Alam ni Senyora ang gagawin niya, sabi ni Nora ng buong tatag.
Matagal na siyang nagtitimpi. Bukas, siya ang magbibigay ng hudyat. Tayo lang ang magbubukas ng pinto, pero siya ang tatapos sa laban. Sa loob ng mansyon, tahimik ang lahat. 4:00 na ng madaling araw. Tulog na si Selena at ang kanyang mga bagong alipores. Pero sa kwarto sa taas, gising na gising si Doña Pilar. Nakatitig siya sa salamin. Ang kanyang buhok ay puti at sabog. Ang kanyang mukha ay payat. Pero ang kanyang mga mata ay matalas na parang agila. Dahan-dahan, kinuha niya ang baso ng tubig sa kanyang bedside table. Itinapon niya ang laman nito sa paso ng halaman. Pagkatapos, dinukot niya mula sa ilalim ng kanyang dila ang tableta na kanina pa niya itinatago at hindi nilunok. Plak! Hinulog niya ang tableta sa inidoro at ni-flush ito. Ito na ang huling gabi ng pagpapanggap. Ito na ang huling gabi ng pagiging lumpo at ulyanin. Binuksan niya ang luma niyang aparador. Sa likod ng mga lumang damit, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Ang pearl necklace na regalo sa kanya ni Don Arturo noong 50th wedding anniversary nila. Isinuot niya ito, bagay na bagay sa kanyang leeg. Tumingin siya muli sa salamin at bumulong. Ang boses ay raspy pero puno ng kapangyarihan. Maghanda ka, Selena, dahil bukas, ako naman ang magiging bida sa palabas mo. Ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula ay kumikislap sa dami ng crystal chandeliers. Amoy mamahaling pabango at champagne ang hangin. Ang mga bisita, mga politiko, business tycoons at mga amigas ni Selena ay nagtatawanan, suot ang kanilang mga gown at barong na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ni Nora sa isang taon. Sa gilid ng pinto, nakatungo si Nora. Suot niya ang itim na vest at puting polo ng catering service. Mahigpit ang hawak niya sa tray ng hors d'oeuvres. Huwag kang titingin sa mata nila. Bulong niya sa sarili. Isa ka lang, anino. Walang pumapansin sa anino. Ito ang sakit at swerte ng mga katulong. Sa mata ng mga mayayaman, invisible sila. Parte lang sila ng furniture. At ngayong gabi, iyon ang pinakamalakas nilang sandata. Tia! Bulong ni Benji sa kanyang likuran. May bitbit na tray ng wine glasses. Papunta na ako sa tech booth. Yung kaibigan ko, siya ang naka-duty sa sounds. Ididistract niya ang DJ para makasaksak ako. Mag-ingat ka, sagot ni Nora nang hindi gumagalaw ang labi. Huwag kang papahuli. Huminto ang puso ni Nora nang makita niya ang pagpasok ng reyna ng gabi. Si Selena. Nakasuot ito ng kulay dugong red gown, puno ng sequins. Kumikinang ang singsing sa daliri nito. Ang singsing na ninakaw niya kay Doña Pilar. Nakakapit siya sa braso ng isang lalaking matangkad at mukhang mayabang. Si Rico Mendez ang kanyang kabit. At sa likuran nila, itinutulak ng isang bodyguard ang wheelchair ni Doña Pilar. Napalunok si Nora. Ang senyora ay mukhang manika. Nakasuot ng magandang bestida pero nakayuko, blanko ang muka at tululaway. Magaling, napakagaling umarte ni Doña Pilar. Kung hindi alam ni Nora ang totoo, iisipin niyang wala na talagang pag-asa ang matanda. Welcome everyone! Bati ni Selena habang kumakaway, abot tenga ang nangiti. Thank you for celebrating the legacy of my late husband, Arturo Montoya. Habang nagpapalakpakan ng mga tao, dahan-dahang lumapit si Nora sa table malapit sa stage para mag-refill ng tubig. Kailangan niyang makalapit kay Doña Pilar. Kailangan niyang ipaalam na nandito na sila. Sa kabilang banda, pawisan ang kamay ni Benji habang papalapit sa DJ booth. May 2 bouncer sa pinto nito. Boss, delivery lang ng tubig para sa crew, sabi ni Benji. Pinapakita ang ID na peke. Tiningnan siya ng bouncer mula ulo hanggang paa. Iwan mo dyan. Kailangan daw po sa loob. May nag-spill daw po ng kape sa wires. Mabilis na palusot ni Benji. Nagkatinginan ang mga bouncer bago tumango. Bilisan mo. Nakahinga ng maluwag si Benji. Nakapasok siya.
Sa ballroom nagsimulang magsalita si Selena sa entablado. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya. Marami ang nagsasabi na mahirap maging biyuda. Madamdaming sabi ni Selena, nagpupunas ng peking luha. Pero ang lakas ko ay nanggagaling sa aking dearest Mommy Pilar. Lumapit si Selena sa wheelchair at hinalikan sa noo ang matanda. Kitang-kita ni Nora ang paghigpit ng hawak ni Doña Pilar sa armrest ng wheelchair. Konting tiis na lang. Tumalikod si Nora para umalis, pero sa pagmamadali niya, nasagi ng siko niya ang isang crystal glass sa mesa ng isang bisita. Crash! Nabigo ang invisibility cloak. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Lahat ng mata ay napatingin sa basag na bus at pa sa server na nakatayo sa tabi nito. Napatigil si Selena sa pagsasalita. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng peking luha, ay biglang naging matalas. Tinitigan niya ang server na nakatalikod, na ngayon ay yumuyuko para pulutin ang mga bubog. Pamilyar ang hugis ng likod na yon. Pamilyar ang paraan ng pagtuyok ng buhok nito. "Wait!" sabi ni Selena sa mikropono. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa speakers. "You, the clumsy one." Nanigas si Nora. "Turn around!" utos ni Selena. Bumaba siya ng stage, dahan-dahan, parang isang predator na nakakita ng prey. Humarap ka. Sa tech booth, nakasaksak na ang USB ni Benji. Pero nakita niya sa monitor ang nangyayari sa labas. Nakatutok ang camera kay Nora. "Tia," bulong ni Benji. Sa gitna ng ballroom, dahan-dahang tumayo si Nora. Wala nang saysay ang magtago. Inangat niya ang kanyang mukha at sinalubong ang tingin ni Selena. Nagulat ang mga bisita. "Yaya Nora?" bulong ng isang amiga. "Di ba pinalayas na yan?" Ngumisi si Selena, isang nangising tagumpay. "Well, well, well," sabi ni Selena habang papalapit. Ang takong ng sapatos niya ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. "Look who decided to crash the party." Ang magnanakaw, bumalik sa lugar ng krimen. Senyales ni Selena sa mga security. "Hulihin niyo yan at siguraduhin niyong hindi na siya makakalabas ng buhay." Mabilis na nakalapit ang dalawang malalaking security guard. Hinawakan nila si Nora sa magkabilang braso, mahigpit, parang isang kriminal. "Bitawan niyo ako, hindi ako magnanakaw." Sigaw ni Nora. Nagpupumiglas kahit masakit ang pagkakahawak sa kanya. "Tumigil ka!" Sigaw ni Selena sa mikropono. Ang boses niya ay nangingibabaw sa buong ballroom. "Huwag mong dungisan ang party ng asawa ko. Wala ka nang utang na loob, nanggugulo ka pa?" Nagbulungan ang mga bisita. Ang mga mata nila ay puno ng panghuhusga. Kawawa naman si Selena, bulong ng isang matronang puno ng alahas. Binigyan na nga ng trabaho, ninakawan pa. Lumapit si Selena kay Nora. Ang mukha nito ay puno ng pang-aasar, pero sa mata niya, nandoon ang takot na baka may alam si Nora. "Ano bang ginagawa mo dito?" Bulong ni Selena ng mahina, sapat lang para marinig ni Nora. "Gusto mo bang mamatay ng maaga? Akala mo ba maniniwala sila sa isang katulong na walang pinag-aralan?" Tumingala si Nora. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya si Selena ng diretso sa mata. "Hindi ako nandito para humingi ng awa, Selena." Sagot ni Nora. Ang boses ay matatag at malinaw kahit walang mikropono. "Nandito ako para bawin ang dangal ng pamilyang sinira mo. Alam ko ang ginawa mo kay Sir Arturo. Alam ko ang ginagawa mo kay Senyora." Nanlaki ang mga mata ni Selena. "Baliw!" sigaw ni Selena. Humaharap sa mga bisita. "Baliw ang babaeng ito. Ilabas niyo na siya. Kaladkarin niyo kung kailangan." Hinila ng mga guard si Nora palayo. Nagpupumiglas siya. Ang kanyang sapatos ay kumakayod sa makintab na sahig. "Sir Arturo, patawarin niyo ako kung nahuli ako." Sigaw ni Nora habang hinihila siya. "Pero hindi ko hahayaan na magtagumpay ang pumatay sa inyo." Sa tech booth, nakikita ni Benji sa monitor ang nangyayari. Nakikita niya kung paano saktan ang kanyang tiya. Ang dugo niya ay kumukulo. "Benji,
Bilisan mo. Papunta na dito ang head security. Sabi ng kaibigan niyang technician, pinapawisan na sa kaba. Sandali na lang. Mabilis na tinipan ni Benji ang keyboard. Bypassing firewall. Gotcha. Sa ballroom, habang nasa pinto na si Nora at halos mailabas na, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Pitch black. Napatigil ang mga guard. Nagtilian ang ilang bisita. Anong nangyayari? Buksan niyo ang ilaw. Sigaw ni Selena sa dilim. Security! Biglang nabuhay ang malaking LED screen sa likod ng stage. Napakalaki nito. Kasing taas ng 2 tao. Ang static ay umugong sa malalaking speakers. Crush! Tapos, tumahimik. At isang boses ang narinig ng lahat. Boses na kilalang kilala ng bawat tao sa kwartong iyon. Ang matanda. Bibigay na rin yan ngayong gabi. Masyadong matapang ang timpla ko para sa mahina niyang puso. Boses ni Selena. Malinaw. Malutong. Walang halong pagpapanggap. Bumukas ang emergency lights. Sapat lang para makita ang pamumutla ng mukha ni Selena sa gitna ng stage. Nakaturo siya sa screen. Nanginginig ang kamay. Patayin niyo yan. Fake news yan. AI yan. Tili ni Selena. Halos mapaos na ang boses. Pero hindi tumigil ang video. Sa screen, lumabas ang isang grainy footage mula sa CCTV ng kusina. Nakita ng lahat si Selena. Nakatalikod. Nagbubuhos ng isang likido mula sa itim na bote papunta sa tasa ni Don Arturo. At pagkatapos, humarap siya sa kamera at ngumisi. Isang ngangisi ng demonyo. Binitawan ng mga guard si Nora. Sila man ay napatulala sa napanood. Nakatayo si Nora sa may pintuan. Inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Tumingin siya kay Selena na ngayon ay parang hayop na nakakulong sa entablado. Sino ngayon ang magnanakaw, Selena? Tanong ni Nora. Ang boses niya ay bumasag sa katahimikan ng gulat na crowd. Ninakaw mo ang buhay ng asawa mo. Ninakaw mo ang katinuan ng biyenan mo. Tumingin si Selena sa paligid. Ang mga mata ng mga tao ay hindi na puno ng awa. Puno na ito ng horror at pandidiri. Rico Mendez, ang kanyang lover, ay dahan-dahang umaatras sa gilid, nagtatangkang tumakas. Hindi totoo yan, sigaw ni Selena. At sa kanyang desperasyon, tumingin siya sa nag-iisang tao na pwede niyang gamitin. Si Doña Pilar. Tumakbo si Selena papunta sa wheelchair. Hinablot niya ang buhok ng matanda at itinutok ang isang steak knife na nakuha niya sa mesa. Walang lalapit! Sigaw ni Selena. Baliw na ang tingin. Papatayin ko ang ulyanin na to. Papatayin ko kayong lahat. Ang reyna ay naging hostage taker. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag. At sa sandaling iyon, ang ulyanin na si Doña Pilar ay dahan-dahang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay blanko, ay biglang nagkaroon ng talim. Huwag kayong lalapit! Sasaksakin ko siya! Umatras ang mga tao. Ang ballroom na kanina ay puno ng tawanan, ay napuno ngayon ng takot. Hawak ni Selena ang leeg ni Doña Pilar, gamit ang kaliwang braso, habang ang kanang kamay naman ay mariing nakadiin ang patalim sa lalamunan ng matanda. Selena, parang awa mo na. Humakbang si Nora ng isang beses. Nakataas ang 2 kamay. Ako na lang. Ako ang galit sa'yo. Ako ang nag-booking sa'yo. Bitawan mo si Mami Pilar. Ako na lang ang saktan mo. Tumigil ka, matanda ka. Sigaw ni Selena. Tumutulo na ang luha at uhog sa mukha. Wala na ang poise. Wala na ang ganda. Kasalanan niyo to. Kasalanan niyo kung bakit ko nagawa to. Minamaliit niyo ako. Tingin niyo sa akin gold digger? Tingin niyo sa akin basura dahil galing ako sa hirap? Hindi dahil galing ka sa hirap, Selena. Sagot ni Nora, matatag. Kundi dahil maitim ang budhi mo. Wala kayong alam. Humigpit ang hawak ni Selena sa kutsilyo. Dumugo ng kaunti ang leeg ni Doña Pilar. Kailangan kong mabuhay. At ang matandang to, pabigat na lang siya.
Wala na siyang silbi, ulyanin, baldado. Tumingin si Selena sa mukha ng biyenan niya, puno ng pandidiri. Tingnan niyo siya, wala na siyang alam. Mas mabuti pang mamatay na siya para mapakinabangan ko naman ang yaman na ipinagdamot niyo sa akin. Sa gitna ng sigawan, naramdaman ni Selena na may gumalaw. Ang kamay ni Doña Pilar. Ang kamay na akala niya ay mahina at nanginginig. Ang kamay na akala niya ay walang lakas. Biglang hinawakan ni Doña Pilar ang pulso ni Selena. Ang pulso na may hawak ng kutsilyo. Ang pagkakahawak ay mahigpit. Bakal na mahigpit. Natigilan si Selena. Ano? Dahan-dahang iniangat ni Doña Pilar ang kanyang ulo. Wala na ang laway sa gilid ng labi. Wala na ang blangkong tingin. Ang mga mata niya ay buhay na buhay at nagliliyab sa galit. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Ang boses ni Doña Pilar ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw. Ito ay boses ng matriarch ng pamilya Montoya. Napasinghap ang buong ballroom. Nagsasalita ka? Nauutal na tanong ni Selena. Biglang nanghina ang tuhod sa gulat. Ginamit ni Doña Pilar ang pagkakataong yon. Buong lakas niyang kinagat ang braso ni Selena. Aray! Napabitaw si Selena sa sakit. Nalaglag ang kutsilyo. Mabilis pa sa kidlat. Siniko ni Doña Pilar si Selena sa tiyan. Hindi man ganon kalakas dahil sa edad niya, pero sapat na ito para mawalan ng balanse ang babaeng naka-heels. Natumba si Selena sa sahig. Nora! Benji! Sigaw ni Doña Pilar. Hindi na kailangang utusan. Mabilis na dumamba si Benji at ang mga security guard na natauhan na kay Selena. Dinaganan nila ito bago pa man ito makapulot ng sandata. Sa kabilang pinto, hinarang ng mga pulis na tinawagan pala ni Benji kanina pa. Si Rico Mendez na akmang tatakas. Posa sagad, binalot ng katahimikan ang kwarto habang pinupusasan si Selena na nagpupumiglas at sumisigaw ng mga mura. Pero ang lahat ng mata ay nasa iisang tao, si Doña Pilar. Dahan-dahan, humawak si Doña Pilar sa armrest ng kanyang wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti dahil sa tagal ng hindi paggamit, pero pinilit niya. Mommy. Lumapit si Nora para alalayan siya. Kaya ko, Nora. Bulong ni Doña Pilar, nakangiti habang tumutulo ang luha. Kailangan nilang makita na nakatayo ako. At sa harap ng daan-daang bisita, tumayo si Doña Pilar. Tuwid. Mataas ang noo. Lumapit siya kay Selena na ngayon ay nakadapa sa sahig, hawak ng mga pulis. Tumingala si Selena, puno ng puot. Nagpapanggap ka lang, niloloko mo ako. Tinitigan siya ni Doña Pilar nang may halong awa at lungkot. Oo, nagpanggap ako, Selena. Nagpanggap akong mahina para makita ko kung sino talaga ang malakas manakit. Nagpanggap akong bulag para makita ko ang totoo mong kulay. Yumuko si Doña Pilar at inilapit ang mukha kay Selena. Akala mo, dahil matanda na ako, wala na akong halaga? Akala mo, dahil mahirap sila Nora, wala na silang dangal? Nagkamali ka ng kinalaban dahil ang tunay na kapangyarihan wala sa pera o sa ganda, nasa katotohanan. Dalhin na yan, utos ng hepe ng pulisya. Habang hinihila si Selena palabas, nagpupumiglas pa rin ito pero wala nang nakikinig sa kanya. Ang maskara ay basag na basag na. Naiwan sa gitna ng entablado si Doña Pilar at si Nora. Walang ano-ano, niyakap ni Doña Pilar si Nora. Isang mahigpit na yakap na walang amo at katulong. Yakap ng dalawang ina. Yakap ng dalawang survivor. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi pilit, hindi plastic. Isang masigabong palakpakan para sa tagumpay ng katarungan. Malamig ang rehas na bakal, mas malamig pa sa puso ni Selena. Sa istasyon ng pulisya, wala ng red carpet, wala ng champagne. Ang suot niyang mamahaling red gown ay gusot-gusot na at ang makeup niya ay kumalat sa kanyang pisngi dahil sa walang tigil na pag-iyak at pagsigaw. Kinukunan siya ng mugshot. Hawak niya ang isang board na may nakasulat na kaso, frustrated parricide at estafa.
Sa kabilang kwarto, nakaupo si Nora at Benji. Binibigyan sila ng kape ng isang pulis. Hindi ito mamahalin. 3-in-1 lang. Pero para kay Nora, ito ang pinakamasarap na kape na natikman niya. Ito ang lasa ng kalayaan. Nanay Nora, tawag ni Benji. Hawak ang balikat ng tiyahin. Tapos na. Hindi na tayo tatakbo. Tumango si Nora, pinipigilan ang luha. Tapos na anak. Sa labas ng presinto, nagkakagulo ang media. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang Cinderella ng mga Montoya, isa palang bruha. Ang pangalan ni Selena, na dati hinahangaan sa mga magazine, ay naging simbolo ng kahihiyan. Ang kanyang lover na si Rico Mendez ay kumanta na rin sa mga pulis. Para mapababa ang sentensya, inilalaglag si Selena bilang utak ng lahat. Kinabukasan, dinala si Doña Pilar sa ospital para sa masusing check-up. Kailangan linisin ang kanyang sistema mula sa lason. Si Nora ang nasa tabi niya, hindi bilang katulong na may sweldo, kundi bilang tagapag-alaga na nagmamahal. Habang nakahiga si Doña Pilar sa hospital bed, hinawakan niya ang kamay ni Nora. Nora, mahinang tawag ng matanda. Po, senyora. Huwag mo na akong tawaging senyora. Ngumiti si Doña Pilar, bagaman pagod ang mga mata. Tawagin mo na lang akong Pilar at patawarin mo ako. Nagulat si Nora. Bakit po kayo humihingi ng tawad? Kayo nga po ang biktima. Dahil hinayaan kong tratuhin ka ni Selena ng ganon, dahil naging duwag ako noon, pumatak ang luha ni Doña Pilar. Nora, bumalik ka sa bahay. Hindi bilang katulong. Gusto ko, kasama kita sa bahay. Ikaw at si Benji, kayo ang pamilya ko. Napahigpit ang hawak ni Nora sa kamay ng matanda. Sa loob ng 30 taon, nangarap siyang magkaroon ng sariling bahay. Pero narealizean niya, ang tahanan ay hindi ang istruktura. Ang tahanan ay kung saan nandoon ang mga taong ipaglalaban ka. Opo, Pilar, sagot ni Nora. Uuwi na tayo. Pagkalipas ng ilang buwan, lumabas ang desisyon ng korte. Guilty. Reclusion perpetua. Habambuhay na pagkakakulong. Nang ilabas si Selena sa korte papunta sa kulungan ng kababaihan, nakita niya si Nora sa gilid ng daan. Wala nang galit sa mukha ni Nora. Awa na lang. Tumingin si Selena kay Nora, naghihintay ng pang-aasar o sumbat. Pero tumalikod lang si Nora at sumakay sa kotse kung saan naghihintay si Doña Pilar. Para kay Selena, iyon ang pinakamasakit na parusa. Ang malaman na para kay Nora, hindi na siya relevant. Isa na lang siyang masamang panaginip na nagising na sila. Epilogue. Paghilom. 1 taon ang nakalipas. Maaliwalas ang hardin ng mansyon ng mga Montoya. Ang mga damo ay berde at ang mga bulaklak na bougainvillea ay namumulaklak ng matingkad. Wala na ang amoy ng gamot at takot. Ang hangin ay amoy bagong luto. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, may nakalatag na merienda, turon, pancit bihon at mainit na tsa. Benji, anak, dahan-dahan naman nanandan na naman sa pagmamaneho niyan. Sigaw ni Nora habang nakadungaw sa garahe. Si Benji, na nakasuot na ng college uniform, ay nagpupunas ng sasakyan. Nakabalik na siya sa pag-aaral. Business management. Sagot ng scholarship fund ni Doña Pilar. Opo, tiya. Ihahatid ko lang po si Lola Pilar sa check-up mamaya. Sagot ni Benji na nakangiti. Lumabas si Doña Pilar sa terrace. Naglalakad na siya gamit ang cane, pero malakas na ang katawan. Masigla na ang kulay ng kanyang pisngi. Nora, halika na dito. Tawag ni Doña Pilar. Lumalamig ang tsa. Umupo si Nora sa tapat ni Doña Pilar. Hindi siya nakatayo sa gilid. Hindi siya nakauniforme. Nakasuot siya ng simpleng floral dress. Kumusta ang foundation? Tanong ni Nora habang nagsasali ng tsa. Maayos naman, sagot ni Pilar. Yung Arturo Montoya Scholarship, marami na tayong natulungan ng mga anak ng driver at kasambahay. Ayokong matulad sila kay Selena na naligaw ng landas.
dahil sa sobrang paghahangad ng yaman. Tumahimik sila sandali. Ang pangalan ni Selena ay bihira na nilang banggitin. Balita nila, naging religious leader daw ito sa loob ng kulungan. Kung totoo man o palabas lang ulit, Diyos na ang bahala. Alam mo, Pilar, sabi ni Nora habang nakatingin sa langit. Minsan naiisip ko kung hindi nangyari ang lahat ng to. Siguro katulong pa rin ang tingin ko sa sarili ko. Siguro hindi ko nalaman na kaya ko palang lumaban. Hinawakan ni Doña Pilar ang kamay ni Nora sa ibabaw ng mesa. Ang ginto, Nora. Dadaan muna sa apoy bago kumintab, sabi ng matanda. Dumaan tayo sa impyerno pero tingnan mo naman. Nandito tayo, buo, payapa. Nagkatinginan ang dalawang babae. Isang mayaman, isang galing sa hirap. At sabay silang tumawa. Tawa na walang halong bigat. Tawa ng tagumpay. Ang sugat ng nakaraan ay nag-iwan ng peklat. Pero ang peklat na yon ay hindi tanda ng kapangitan. Ito ay tanda na sila ay survivor. Na ang sugat ay naghilom na. Sa kusina, amoy na amoy ang nilulutong sinigang. Ang paborito ni Pilar. Ang luto ni Nora. Ang lasa ng pagmamahal na hindi kayang lasunin ng kahit sino. Clara. Outro. At diyan po nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Mga kapamilya, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang ibalik. Pero ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong pilit mong ibaon o takpan, hahanap at hahanap ito, daan para lumabas. Sina Nora at Pilar ay nagturo sa atin na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa kung sino ang handang tumayo sa tabi mo kapag ang mundo ay tumalikod sa iyo. Muli, ito po si Clara, laging tatandaan. Sa bawat pahina ng buhay, may pag-asa. Hanggang sa muli nating kwentuhan dito sa Tadhana Stories. Paalam at mabuhay kayo. Dahil sa huli, ang pagmamahal ang nag-iisang sandata na hindi kailanman matatalo ng kahit anong kasamaan. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pagsama sa amin hanggang sa huling pahina ng ating kwento. Aaminin ko po, habang isinusulat at binubuo namin ang kwentong ito, bumigat din ang aking dibdib. Napakahirap isipin na may mga taong kayang ipagpalit ang pamilya at tiwala para lang sa pera. Tulad ng ginawa ni Selena. May mga gabi na napatigil ako sa pagsusulat dahil ramdam ko ang sakit na dinanas ni Nanay Nora. Yung pakiramdam na ibinigay mo na ang lahat, pero ikaw pa ang pinalabas na masama. Pero naging inspirasyon ko po ang katatagan ng mga totoong tao sa likod ng mga kwentong katulad nito. Ang kwentong ito ay alay natin sa lahat ng mga Nora sa mundo, mga taong nanatiling tapat at mabuti kahit na ang mundo ay naging malupit sa kanila. Ipinapaalala sa atin ni Nanay Nora at Mami Pilar na ang katotohanan ay parang isang binhi. Kahit anong lalim ng pagkakabaon nito sa lupa, kahit anong bigat ng itambak dito, pipilit at pipilit itong umusbong para hanapin ang liwanag ng araw. Kayo po, mga minamahal naming taga-subaybay, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Nanay Nora na walang pera at walang kapangyarihan, magkakaroon din ba kayo ng lakas ng loob na banggain ang isang taong maimpluwensya para sa katarungan? O pipiliin nyo na lang bang manahimik para sa inyong kaligtasan? Gustong-gusto ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Sana po ay may napulot kayong aral at pag-asa sa ating kwento ngayon. Kung naantig po ang inyong puso, hiling ko po sana ay mag-iwan kayo ng komento, i-like, at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon. Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Lihim sa Likod ng Maskara, isang orihinal na kata ng Tadhana Stories. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, si Clara.